Sa unang tingin, parang simbolo sila ng progreso. Mga runway na kayang tumanggap ng pinakamalalaking eroplano. Mga skyscraper na itinayo para maging pride ng isang bansa. Mga proyekto na ginastusan ng bilyon-bilyon para sa hinaharap. Pero ngayon, tahimik, walang pila, walang pasahero, walang guests. Sa video na ito, titingnan natin ang 10 massive infrastructure projects na itinayo ng may napakalaking ambisyon pero hindi kailanman lubos na natupad ang orihinal nilang layunin. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 10, Ciudad Real Central Airport. Sa gitna ng Spain, may isang airport na mula sa malayo ay mukhang aktibong international hub. Mahaba ang runway. Kumpleto ang terminal. May control tower, cargo facilities at malawak na parking. Ito ang Ciudad Real Central Airport. Nagsimula ang proyekto noong early 2000s sa panahon ng mabilis na economic expansion sa Spain. Layunin nitong maging alternatibong gateway sa labas ng Madrid at tumulong sa pagsalo ng lumalaking air traffic ng kabisera. Sa papel, promising ang lahat, modern ang design, malaki ang capacity. Kaya pa nitong tumanggap ng pinakamalalaking commercial aircraft sa mundo. Pero nang magbukas ito noong 2008, hindi dumating ang inaasahang dami ng pasahero. Ilang airlines ang sumubok mag-operate rito, pero nanatiling mababa ang traffic. Isa sa pinakamalaking problema ang connectivity. Hindi natuloy ng buo ang mga transport links na inaasahang magdurugtong dito sa mas malalaking population centers. Pagkatapos, tumama ang global financial crisis at doon nagsimulang bumagsak ang buong proyekto. Pagkalipas ng ilang taon, nalugi ang operator. Ang naiwan ay isang halos kumpletong international airport pero halos walang gumagamit. Hanggang ngayon nananatili itong isa sa pinakakilalang halimbawa sa Europe ng infrastructure na itinayo para sa paglago. Pero naunahan ng pagbagsak ng ekonomiya. Number 9, Ryugyong Hotel. Kung ang number 10 ay airport na walang pasahero, ang number 9 naman ay hotel na halos walang guests. Sa skyline ng North Korea, may isang gusaling imposibleng hindi mapansin. Ito ang Ryugyong Hotel. Nagsimula ang construction nito noong 1987 bilang landmark luxury hotel ng bansa. Abot sana ito sa mahigit 3,000 rooms kasama ang restaurants, observation areas at iba pang luxury facilities. Sa taas nitong humigit kumulang 330 meters, isa sana ito sa pinakamataas na hotel buildings sa mundo. Mabilis ang construction noong una, pero noong early 1990s bigla itong tumigil. Kasunod ng pagbagsak ng Soviet Union, humarap ang North Korea sa matinding economic hardship at naapektuhan nito ang malalaking proyekto sa bansa, kabilang ang hotel na ito. Sa loob ng maraming taon, nanatili itong unfinished concrete shell na nakatayo sa gitna ng Pyongyang. Kalaunan nilagyan ito ng glass exterior at LED lighting na nagbigay rito ng mas modernong itsura mula sa labas. Pero hanggang ngayon nananatiling limitado ang publicly available information tungkol sa interior nito at hindi pa rin malinaw kung kailanman ito naging fully operational bilang hotel. Dalawang magkaibang bansa, dalawang magkaibang proyekto. Pero iisang paalala na kahit gaano kalaki ang budget, kahit gaano kaganda ang blueprint, at kahit gaano kaambisyoso ang vision, hindi sapat ang pagtatayo lang. Kailangan din ng demand, kailangan ng timing, at higit sa lahat, kailangan ng mundong handang gumamit nito. Number 8, Montreal Mirabel International Airport. Sa hilagang kanluran ng Montreal sa Canada, may isang napakalawak na aviation complex na hanggang ngayon ay nananatiling tahimik. Malalaking gusali, lumang terminals, at mga runway na tila handa sana para sa milyon-milyong pasahero. Pero hindi naabot ang ganap na gamit nito. Ang ganitong klase ng infrastruktura ay hindi basta-basta nawawala sa ganitong kalagayan. Karaniwan, produkto ito ng matinding optimismo sa economic growth, malawak na government planning, at mga hula tungkol sa hinaharap na hindi laging tumutugma sa realidad. Noong dekada 70, inilunsad ng Canada ang isa sa pinakamalaking airport projects nito. Batay sa mga historical records ng transport planning sa Canada, ang layunin ay gawing pangunahing international gateway ang Montreal para sa hinaharap ng air travel sa North America. Itinayo ang Mirabel sa labas ng city center sa layuning maglaan ng malaking espasyo para sa expansion at maiwasan ang congestion ng urban airports. Sa papel, mukhang perpekto ang plano. Malawak na lupain, modernong design at kapasidad na akma para sa inaasahang pagdami ng pasahero. Pero sa aktual na operasyon, unti-unting lumitaw ang mga problema. Isa sa pinakamalaking issue ay ang lokasyon. Malayo ito sa sentro ng Montreal at ayon sa mga transport planning assessments sa Canada, hindi rin agad na ipatupad ang planong direct high-speed rail link papunta sa lungsod.
Dahil dito naging mabigat at mabagal ang access para sa mga pasahero at airline operations. Sa kabilang banda, nanatiling mas praktikal para sa mga airline ang lumang airport sa city area, ang Montreal Trudeau International Airport. Mas malapit ito, mas madaling puntahan at mas efficient para sa araw-araw na operasyon. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting bumaba ang dami ng pasahero sa Mirabel. Ang inaasahang massive growth sa international travel ay hindi nangyari sa bilis na inaasahan ng mga planners. Dahil dito maraming bahagi ng airport ang hindi nagamit ng matagal at ang ilang pasilidad ay unti-unting naging obsolete. Sa unang bahagi ng year 2000, inilipat na ang karamihan ng passenger flights pabalik sa pangunahing airport sa Montreal. Dahil dito tuluyan nang nawala ang Mirabel bilang commercial passenger hub. Ngunit ang istruktura nito nanatili. Ang mga check-in hall, access roads at malalawak na spaces ay naiwan na walang normal na operasyon. May ilang bahagi na giniba sa mga sumunod na taon dahil sa maintenance cost at safety concerns, pero malaking bahagi ng original structure ay nanatili pa rin. Sa pananaw ng infrastructure analyst, madalas itong ginagamit na halimbawa ng isang proyekto na hindi bumagsak dahil sa engineering failure, kundi dahil sa strategic miscalculation, lalo na sa demand forecasting, connectivity at airline behavior. Ang Mirabel ay paalala na sa malalaking proyekto, hindi sapat ang laki at ambisyon. Kailangan tugma rin ang lokasyon, access at tunay na galaw ng ekonomiya. Hanggang ngayon nananatili itong isang tahimik na monumento ng isang hinaharap na inaasahan noon, pero hindi kailanman ganap na dumating. Sa loob ng Baikonur Cosmodrome sa Kazakhstan, may mga malalaking pasilidad na minsang naging sentro ng isa sa pinakaambisyosong space programs ng Cold War. Pagkatapos ng tagumpay ng United States Space Shuttle, sinubukan din ng Soviet Union na gumawa ng sarili nilang bersyon. Ayon sa mga historical records ng Soviet space program at mga ulat na inanalisa ng NASA at space historians, ito ang naging Buran program, isang reusable shuttle system na sinamahan ng buong industrial infrastructure para sa assembly at launch. Number 7. Baikonur Buran Assembly at Launch Infrastructure. Itinayo sa loob ng Baikonur ang malalaking assembly halls, launch facilities, fuel systems at transport networks na eksklusibong ginawa para sa Buran spacecraft. Isa sa pinakakilala ay ang napakalaking assembly building kung saan inaayos ang orbiter at rockets bago ilunsad. Isang higanting industrial hangar na kayang maglaman ng buong spacecraft. Noong 1988, nagawa ng Buran program ang isang unmanned orbital flight. Ayon sa Russian Space Agency historical data at NASA comparative assessments, matagumpay itong nakabalik sa Earth ng walang crew. Isang technical na milestone sa aerospace history. Pero ilang taon lang ang lumipas, nagbago ang lahat. Pagbagsak ng Soviet Union noong 1991, biglang nawala ang central funding para sa mga ganitong kalaking proyekto. Ayon sa Space Policy Analysis, hindi na prioritize ang Buran program dahil sa matinding economic crisis at restructuring ng bansa. Noong 1993, tuluyan itong kinansela. Pagkatapos nito, unti-unting naiwan ang mga pasilidad. Huminto ang maintenance, lumiit ang security at nagsimulang masira ang mga istruktura dahil sa panahon at kalawang. May ulat din na noong early 2000, bumagsak ang bahagi ng isang malaking building at nasira ang natitirang hardware ng program. Sa ngayon, aktibo pa rin ang ibang bahagi ng Baikonur para sa modern space launches, pero ang Buran-specific facilities ay halos hindi na ginagamit. Ang natira ay isang malawak na complex na parang frozen sa oras. Paalala kung paano ang isang advanced na teknolohiya ay pwedeng mawala hindi dahil sa failure ng engineering, kundi dahil sa pagbagsak ng sistemang sumusuporta dito. Number 6, Hellenikon International Airport. Itinayo pa noong 1938, ang Hellenikon ang naging pangunahing airport ng Athens sa loob ng maraming dekada. Ayon sa historical aviation records ng Greece, lalo itong lumawak pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig habang lumalaki rin ang demand sa air travel sa Europa. Sa pag-usbong ng Athens bilang isang mas siksik at mas modernong lungsod, unti-unting naging problema ang lokasyon ng airport. Ang mga lugar sa paligid nito ay lumaki, naging residential at mas sensitibo sa ingay at safety concerns. Noong dekada 90, nagdesisyon ng Greek authorities na magtayo ng bagong airport na mas malayo sa city center. Ito ang Athens International Airport sa Sparta, na idinisenyo para sa mas malaking kapasidad at long-term expansion. Ayon sa official transport transition records ng buksan ng bagong airport noong 2001, inilipat lahat ng commercial flights.
Kasabay nito, tuluyang isinara ang Hellenicon bilang passenger airport. Hindi ito gradual na pagliit ng operasyon. Sa halip halos biglaan ang paglipat mula active hub, naging inactive complex sa loob lamang ng maikling panahon. Pagkatapos ng closure, naiwan ang malawak na infrastructure, mga runway, taxiways, hangars at terminal buildings na intact pero walang gamit. Sa mga sumunod na taon, unti-unting naging limitado ang access at maintenance sa ilang bahagi ng site. May mga ulat din mula sa Urban Development Studies sa Greece na ginamit pansamantala ang ilang bahagi ng dating airport noong Athens Olympics noong 2004 pero matapos iyon, muli itong naiwan at hindi naging fully utilized. Sa loob ng maraming taon, naging sentro ito ng debate para sa redevelopment bilang parks, housing at commercial zones. Pero naantala dahil sa legal issues, funding limits at political changes. Kahit may ilang redevelopment efforts, malaking bahagi ng dating airport ay hindi pa rin fully ginagamit. Sa kasalukuyan, ang Hellenicon ay halimbawa ng infrastructure na hindi nasira, kundi pinalitan ng strategic decision. Isang malaking aviation complex sa gitna ng Athens na unti-unting nawala ang dating gamit. Number 5, Cincinnati Subway. Sa ilalim ng Cincinnati sa United States may isang malawak na underground rail system na hanggang ngayon ay nananatiling nakatago sa ilalim ng lungsod. Isang proyekto na halos tapos ang pisikal na konstruksyon pero hindi kailanman naging operational. Nagsimula ito noong 1920 sa panahong mabilis ang pagdami ng populasyon at lumalala ang traffic sa mga industrial cities sa Amerika. Ayon sa historical records ng Cincinnati City Planning, iminungkahi ang isang underground subway loop para i-connect ang mga pangunahing distrito at bawasan ang congestion sa surface roads. Naaprubahan ng mga botante ang pondo, kaya nagsimula ang excavation sa kahabaan ng Central Parkway. Sa loob ng ilang taon, hindi lang simpleng tunnel ang naitayo. May mga stations, platforms, concrete linings, drainage systems at ventilation structures na talagang ginawa para sa full rail operation. Pero noong 1927, bigla itong natigil. Ayon sa Urban Infrastructure Analysis, maraming salik ang dahilan. Pagtaas ng gastos kumpara sa original budget, limitadong federal support, at ang mabilis na pag-angat ng paggamit ng automobiles na nagbago sa transport demand ng mga lungsod. Ilang taon pagkatapos nito, pumasok ang Great Depression na tuluyang nag-close ng posibilidad na ipagpatuloy ang proyekto. Ang resulta, isang fully built underground system na hindi kailanman nakapag-operate bilang subway. Hanggang ngayon nananatili ang mga tunnels sa ilalim ng lungsod. Ayon sa city inspections, maraming bahagi ang structurally stable at ginagamit na lamang para sa utilities tulad ng fiber optic cables at drainage infrastructure. Pero ang original function nito bilang mass transit system hindi na natupad. Ipinapakita ng Cincinnati Subway kung paano ang isang proyekto ay pwedeng umabot sa advanced construction stage pero tuluyang maging obsolete dahil sa pagbabago ng ekonomiya, teknolohiya at behavior ng mga tao. Number 4, Prora Complex. Sa baybayin ng Baltic Sea sa Rügen Island sa Germany, matatagpuan ang Prora, isang napakalaking seaside structure na ginawa noong panahon ng Nazi Germany bilang bahagi ng Strength Through Joy program. Ayon sa historical records ng German Federal Archives at post-war studies, sinimulan ang construction noong 1936. Ang plano ay gumawa ng isang higanteng resort complex na kayang tumanggap ng hanggang 20,000 tao bilang mass leisure facility para sa mga German workers. Ang disenyo nito ay hindi nakatuon sa luxury, kundi sa standardization at volume. Binubuo ito ng 8 mahahabang concrete blocks na umaabot ng ilang kilometro sa baybayin. Bawat building ay may magkakaparehong layout ng maliliit na kwarto na nakaharap sa dagat, kasama ang shared dining halls, theaters at recreational spaces. Pero noong 1939, sumiklab ang World War II. Ayon sa historical accounts, biglang itinigil ang construction dahil ang resources at labor ay inilipat sa war effort. Naiwan ang mga gusali na halos tapos na ang exterior shell, pero hindi kumpleto ang interior. Hindi ito kailanman nagamit ayon sa orihinal nitong civilian purpose. Pagkatapos ng digmaan, napunta ang lugar sa Soviet-controlled East Germany. Ginamit ito sa ilang military at limited functions, pero malaking bahagi ay nanatiling hindi nagamit. Nang bumagsak ang East Germany noong 1990, muling nawala ang anumang structured use ng complex. Sa mga sumunod na dekada, nanatili itong halos abandonado dahil sa sobrang laki ng mga gusali at mahal na redevelopment cost. Unti-unti rin itong naapektuhan ng weathering, kahit na matibay pa rin ang concrete structure. Sa mga modern developments, may mga bahagi na ginawang hotels, museums at apartments, pero hindi ito naging full transformation. Malawak pa rin ang areas na hindi ginagamit.
Ang PRORA ay madalas binabanggit bilang halimbawa ng infrastructure na hindi nawala physically pero nawalan ng original function. Isang buong coastal megastructure na nabuo dahil sa political ambition pero hindi kailanman naging ganap na ginagamit ayon sa orihinal na plano. Number 3, Salton Sea Recreational Infrastructure. Sa Southern California, sa pagitan ng Imperial at Coachella Valley, matatagpuan ang Salton Sea, isang malaking inland lake na aksidenteng nabuo noong 1905 nang bumaha ang Colorado River at pumasok sa isang mababang basin. Ayon sa environmental history at US Geological Studies, kalaunan ay sinubukan itong gawing tourist at recreational destination. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, itinulak ng local at state authorities ang development ng mga resort areas sa paligid nito. Itinayo ang mga marinas, yacht clubs, hotels, boat ramps at residential communities tulad ng Bombay Beach at North Shore na nakaasa sa ideya na magiging permanenteng inland vacation spot ang lugar. Pero ang pangunahing problema, natural system ito na walang outlet. Ayon sa US Geological Survey at environmental reports, habang tumatagal, pumasok ang agricultural runoff na nagtaas ng salinity ng tubig. Nagsimulang bumagsak ang fish population, lumala ang algae blooms, at tuluyang humina ang water quality. Pagsapit ng late 1970s hanggang early 1980s, naging malala ang sitwasyon. Nagkaroon ng fish die-offs, mabahong kondisyon ng tubig, at unti-unting pag-alis ng mga tao at negosyo. Bumagsak ang tourism at maraming infrastructure ang iniwan. Habang bumababa ang level ng tubig, naiwan ang mga marinas at shoreline developments sa tuyong lupa. Ang mga bangka, resorts at facilities na ginawa para sa aktibong waterfront use, naging stranded at inutil. May ilang restoration projects mula sa state at federal agencies. Pero ayon sa environmental assessments, limitado pa rin ang epekto at hindi pa nito na ibabalik ang dating recreational function ng Salton Sea. Sa ngayon, nananatili ito bilang isang halimbawa kung paano ang pagbabago sa natural environment ay pwedeng magpabagsak sa buong human-built system, kahit pa ito ay malawak, mahal at planado. Kapag ang isang lungsod ay lumalaki at nagbabago ang teknolohiya ng transportasyon, may mga lumang infrastruktura na kahit sobrang mahal at makasaysayan, unti-unting nawawalan ng gamit. Hindi dahil nasira sila, kundi dahil hindi na sila akma sa bagong panahon. Number 2, Tempelhof Airport. Sa timog ng Central Berlin sa Germany, ang Tempelhof ay nagsimula bilang military parade ground noong ika-19 na siglo bago naging aviation site noong early 20th century. Ayon sa historical aviation records ng Germany, lalo itong pinalawak noong panahon ng Nazi regime bilang bahagi ng ambisyon na lumikha ng isa sa pinakamalalaking airport sa mundo. Ang malaking terminal building na sinimulan noong 1936 ay dinisenyo sa napakalawak na sukat, may haba na higit sa 1 kilometro at may integrated hangars, offices, passenger areas at underground connections. Isa ito sa mga pinakamalalaking building complexes sa mundo noong panahong iyon. Bagamat hindi natapos ang original Grand Vision dahil sa pagsiklab ng World War II, naging fully operational ang airport at ginamit sa parehong civilian at military aviation. Isa sa pinakakilalang bahagi ng kasaysayan nito ay noong Berlin Airlift noong 1948 hanggang 1949. Ayon sa Allied Historical Records, ginamit ang Tempelhof bilang pangunahing lifeline ng West Berlin matapos i-block ng Soviet Union ang land access sa lungsod. Sa panahong iyon, sunod-sunod ang landing ng mga eroplano na nagdadala ng pagkain, fuel at supply para sa mga residente. Pagkatapos ng Cold War era, unti-unting bumaba ang kahalagahan nito sa commercial aviation. Ang mga runway nito ay hindi na akma sa mas malalaking modern aircraft habang ang bagong airports sa Berlin ay mas efficient at mas malawak ang kapasidad. Dahil dito, tuluyang isinara ang Tempelhof sa commercial flights noong 2008 matapos ang mahigit 80 years ng operasyon. Ang dating airport ay ginawang isang malaking public park na tinatawag na Tempelhofer Feld, kung saan ang mga lumang runway ay ginagamit na ngayon para sa walking, cycling at recreational activities. Pero kahit nagbago ang gamit ng open space, nananatiling buo ang malaking terminal at iba pang aviation structures hindi na konektado sa orihinal nilang function. Ang Tempelhof ay malinaw na halimbawa ng isang infrastructure na hindi nawasak, kundi naging obsolete, isang lugar na minsang sentro ng air power at logistics, pero kalaunan ay hindi na naangkop sa bagong teknolohiya at pangangailangan ng modern aviation. Kapag ang isang malakihang infrastructure ay nakadepende sa nuclear energy, ang margin for error ay halos zero. Isang insidente lang ang pwedeng magpahinto hindi lang ng operasyon, kundi pati ng buong expansion ng isang industrial system.
Sa ganitong sitwasyon, ang natitira ay mga istrukturang kalahating tapos na hindi na kailanman na ipagpatuloy. Ito ang isa sa pinakamabigat na halimbawa ng ganitong pangyayari sa kasaysayan ng nuclear energy. At ang pinakahuli, Chernobyl Nuclear Power Plant Unit 5 and 6. Sa hilagang Ukraine, malapit sa Pripyat, ang Chernobyl Nuclear Power Plant ay bahagi ng malaking Soviet nuclear energy program noong Cold War. Ayon sa International Atomic Energy Agency, ito ay dinisenyo bilang multi-reactor complex gamit ang RBMK-1000 system para sa malawakang power production. Noong early 1980s, 4 na reactor ang operational, habang ang Units 5 at 6 ay nasa advanced stage na ng construction. May turbine halls, reactor buildings at supporting structures na halos kumpleto na. Lalo na ang Unit 5 na tinatayang lampas 70% finished. Pero noong April 26, 1986, sumabog ang Reactor 4 sa isang safety test na naglabas ng radioactive material na kumalat sa iba't ibang bahagi ng Europe ayon sa Nuclear Incident Reports. Pagkatapos nito, itinigil ang buong expansion. Naiwan ang Units 5 at 6 na hindi tapos, may concrete shells, partial piping at unfinished industrial systems. Hanggang ngayon nananatili sila sa loob ng Chernobyl Exclusion Zone kasama ang mga abandoned cranes at reactor structures na frozen sa panahon. Hindi ito basta abandoned project kundi direktang epekto ng isang nuclear disaster na tuluyang huminto sa isang buong industrial expansion. Isang malinaw na halimbawa kung paano ang isang sandali ng sakuna ay pwedeng mag-freeze ng isang buong proyekto sa kasaysayan.